Tingnan natin mga sir. So ayun mga sir, bali wala tayong display ngayon kasi drain na talaga yung battery nito. Ayan mga sir, bali iba yung handling na ngayon kasi malambot yung gulong niya kasi matagal nga naka-stock to. So what's up mga sir, for today's video gagawa tayo ng video dito sa FZ natin regarding sa valve clearance adjustment, carburetor cleaning and engine change oil. So ayun mga sir, bali baklasin na natin yung head cover ng FZ natin at saka yung carburetor. So actually nabaklas ko na rin to. So ayan siya ngayon. So ayun mga sir, papakita natin kung paano natin i-valve clearance to. So first i-check muna natin yung timing ng motor natin. Kung naka-timing ba, kailangan natin siya i-top dead center para makapag-start tayo ng checking ng valve clearance niya. So tara mga sir. So ayan mga sir, ang first natin na gagawin is kailangan muna natin i-open tong mga cup na to. So madali lang naman to mga sir. Kung wala kayong tools na gagamitin, pwede kayo gumamit ng coins. So kailangan lang natin ng piso para dito. So actually naluwagan ko na rin to. So gagamit lang kayo ng piso at saka pliers. Since walang plier, long nose lang gagamitin ko. So maluwag naman na yan. So ayan lang, ito lang ginagamit natin tools dito na pambaklas. Then yung next naman is yung isa. So dito mga sir, na-check din dito yung timing ng motor natin. So bali mga sir, dalawa yung pwede natin pag-checkan ng timing ng motor natin. Pwede tayo mag-base sa may cam gear niya at saka dito sa may flywheel side niya, sa may stator side. So ito mga sir, papakita ko yung timing nito. Ayan mga sir, itong cup nito sa may timing niya, merong o-ring yan. So ingatan nyo to, baka mawala. Then ayan mga sir, kung makikita nyo yung mga sir, so dito meron kasi itong may mark na dito. Tapos itatapat mo lang doon yung gatla niya. So dalawa yan, merong isang guwit lang at saka merong isang H lang. So dito mo siya itatapat sa guwit lang. So bali ipapakita ko na lang din yung picture niyan kung paano yung setup niya. Then yung dito naman yung sinasabi ko sa may isa. Sa may isa mga sir, bali ayan siya. So bali ayan yung sinasabi kong marking. Ito mga sir, yung sa may bracket niya, merong marking yan at saka dito sa may cam gear niya, sa may camshaft sprocket niya. Ito, nakikita nyo. Ayan din yung mark na sinasabi ko. So ayan. Ayan lang din yung pagtatapatin nyo. So, bali dalawa yung pwede natin pagkuhanan ng top dead center. So, meron ka ring reference dito sa may taas at saka dito sa may sinasabi kong isa. So, nasa sayo kung ano yung gagamitin mo. Pero, ang ginagawa ko kasi lagi is chine-check ko parehas. So, para may make sure ka na okay siya. So, ayan mga sir. So, ayan. Bali, yung sinabi ko kanina, natanggal ko na yung head cover natin. So, yung head cover natin is meron lang 5 bolts yan. 5 allens na 5 mm. So, bali, natanggal ko na siya. Valve clearance natin is, syempre, magkaiba yan. May magkaibang sukat yan. So, yung intake valve natin, pag cold yung engine, is nag-range siya ng 0.8 mm to 0.12 mm. So, yung exhaust naman natin is 0.12 mm to 0.16 mm. Since may allotted siya na clearance na binibigay ng service manual, ang ginagawa ko dyan, kung ano yung nasa may gitna nung binibigay nila na specified measurement, kung ano yung nasa gitnang sukat niya, ayun yung ginagamit ko. So, since yung intake niya is 0.8
to 0.12, ang ginagamit ko sa intake niya is 0.10. So, dito naman, 0.12 to 0.16 ang ginagamit ko dito is 0.14 mm. So, ayan mga sir, bali, i-check na muna natin yung valve clearance na itong mga to before tayo magbaklas ng carburetor para malinis natin yung carburetor natin. So, ayan mga sir, bali, na-top dead na natin siya. So, ang gagamitin na natin dito is, yung intake natin is 10 mm yung gagamitin natin. Then, yung sa may lock nut niya is 10 mm din na socket ang gagamitin natin. So, ayan mga sir, yung next naman natin yung sa may exhaust. So, ayan mga sir, bali 14mm yung gagamitin natin doon. So, since yung filler gauge natin is wala siyang 14mm, gagamitin ko na lang ng 0.13. So, pasok pa rin naman siya sa may range kasi 0.12 to 0.16 siya. So, 13mm na lang yung gagamitin natin. Okay lang din naman yan. So, ayan mga sir, bali tapos na natin i-valve clearance to. So, okay na tayo sa valve clearance. Ang ina-next naman natin is pull out na natin yung carburetor para malinis natin. So, sana walang ganong scale yung carburetor natin kasi na-stuck kasi to. Pero, sigurado ako may mga scale to kasi since na-stuck to, magkakaroon talaga to. So, ayun mga sir, bali, itakpan muna natin itong head cover natin. Ibalik muna natin yung head cover na ito. So, ayun mga sir, babalik lang natin yung mga bolt niya. 5mm na allen. So, ayan mga sir, bali nakabit na natin yung head cover ng engine natin. So, ito lang i-take note ko sa inyo mga sir. Sa pag-check natin ng mga valve clearance is dapat nagre-refer tayo lagi sa may service manual or manufacturer specification ng motor natin. Kasi yung motor naman natin is stock. Ang ginawa ko kanina is nag-download muna ako ng service manual nito para ma-check ko yung valve clearance setting na kailangan nitong motor na to. Since ayun nga sinabi ko kanina is yung kailangan nito sa intake niya is 0.8 mm to 0.12 mm and yung sa may exhaust naman is 0.12 to 0.16. So tulad ng sabi ko kanina, yung ginamit ko dito sa may is 0.10 and then yung exhaust valve naman niya is 0.13. So, dapat 0.14 yung gagamitin ko since yung filler gauge natin is walang 0.14. Hindi ko alam kung bakit nawala. So, ang ginamit ko is 0.13 na lang. So, okay lang din naman yung mga ganun setting. So, ayan mga sir, bali nabaklas na natin yung carburetor natin. So, ang next naman natin is bubuksan natin yung cover sa may diaphragm niya tsaka yung dito sa ilalim niya, sa mga jettings niya, sa mga floater. So, ayun mga sir, bali baklasin na natin yung carburetor natin. So, ganoon lang yung gagawin natin mga sir kapag maigpit yung mga bolt natin. Kailangan natin siya pukpukin para ma-shock. Para ma-shock yung bolt gumalaw. Since itong motor natin is matagal na ito na-stop. So, ayun lang yung gagawin nyo.
So, bali ayan mga sir, ito yung sinasabi ko kanina. Yan. Yan, may mga scale na yung yung cover niya sa may floater, sa may bottom side. Ayan, kasi matagal na kasi na-stock tong motor na to. So, possible talaga na magkaroon lagi ng scale yan. Ayan, no. Yan, even dito sa may looban niya, meron din konti. So kaya nga natin siya binaklas mga sir is yung purpose natin is linisin. So tatanggalin natin yan mga scale na yan. Kasi tatanggalin din natin yung mga jettings natin, yung main jet natin, tsaka yung slow jet natin para malinis natin. So possible din kasi nagkaroon na rin ng mga bara yung mga butas niyan. So, bali ayan mga sir, bali natanggal na natin yung jettings niya, yung main jet. So, ito na mga sir, bali sa may diaphragm, ginato lang yung chine-check ko. Bali, hatakin mo na siya, tapos itututok mo lang sa araw para makita mo kung may butas. So, ito yung isa din sa mga buhay ng carburetor natin, yung diaphragm. Kasi ito yung nagba-vacuum ng gas natin para umangat papunta sa may carburetor natin. So, okay pa naman to mga sir. Then, yung sa may floater niya, i-check nyo din to, baka may mga butas. Kasi once na nagkaroon to ng butas, papasukin yung loob nito. So, ang mangyayari naman dito, syempre, kung papasukin yung loob nito, bibigat na to. So, hindi na magiging floater yung purpose niya kasi, so, hindi na siya magpo-float. So, dapat i-make sure din natin na walang butas to para hindi siya pasukan ng gasolina. Kasi once na nagkaroon to ng butas, bibigat na to. So, mahirapan na siya lumutang. So, ang gamit naman nito is yung meron tong valve dito. Meron tong valve dito. Ito naman yung So, bali yan mga sir, bali nalinis na natin yung floater niya, yung floater valve, yung cover niya, floater cover, diaphragm spring, main jet, yung diaphragm cover. So, mga sir, yung slow jet hindi ko na natanggal kasi hindi ko na matanggal kasi busalsal na kasi. Busalsal na kasi yung slow jet niya mga sir, kaya yung tinanggal ko na lang yung main jet niya. So, yung slow jet natin, isahanginan na lang natin to para lumabas yung mga barado nito. Pero as much as possible, mas maganda sana kung matatanggal to para mas malinis na maayos. And then mga sir, sa may pilot screw naman, sa may hangin niya, ang ginagawa ko lang dito, pinapasok ko lang to. Yan, iikutin ko lang siya papasok. So, bibilangin ko lang din kung ilan setting ko siya inikot. So para pagdating sa pagkabit sa tuning, doon ako magbe-base and then i-adjust ko na lang ng konti para matimpla ko na maayos. So ikutin natin siya papasok. 1 2 3 4 5. Yun mga sir, bali 5 lang, tapos may konting galaw lang.
So, siguro parang nasa 1/8 lang yung ginalaw niya. 5 and 1/8. So, bali yan mga sir, ang gagawin naman natin is i-drain na natin yung langis natin. Actually, dapat kanina pa natin to ginawa para bumaba na yung langis eh. So, since isa lang kasi yung oil catcher natin, so, ginamit ko muna siya pang linis sa may carburetor natin. So, ngayon, i-drain na natin yung langis natin. So, yung drain plug natin is 17mm yung bolt head na neto. So, gagamit lang tayo ng 17mm na socket para matanggal natin to. So, actually, niluwagan ko na to. So, ayan mga sir, habang dinidrain natin yung langis nito, buuin na natin yung carburetor natin. So, bali mga sir, hindi ko na rin pala mapapakita kung paano yung paglinis ng air cleaner natin at saka ng oil filter natin. Since, katulad na sabi ko nga kanina, ayun yung mga hindi natin nabili kasi hindi available yung parts dito. So, ipapakita ko na lang din sa inyo yung kung saan banda yung air filter niya at saka oil filter niya. Yan lang. So, ayan mga sir, ito yung airbox niya. So, syempre, nandiyan nandito yung air filter niyan sa loob. And then, yung sa may oil filter naman, is ito. May 3 bolt na 8mm yan. Ayan mga sir, may 3 bolt na 8mm yan. Ayun lang itatanggalin nyo. So, ayun lang mga sir. So, buuin naman na natin yung carburetor natin. Ayan mga sir, nalinis na natin yung carburetor natin. So, ibabalik na natin yung mga internal parts niya. So, ayan mga sir, yung diaphragm, i-make sure lang natin na tuyo bago natin ikabit sa may carburetor natin. So, ayan mga sir, bali binubuo natin yung carburetor natin. Ayun, regarding naman sa may oil filter, mas maganda sana mga sir kung mag-change oil talaga, dapat talaga, kasama talaga, sinasabay talaga yung pagpalit natin ng oil filter. So, since nga dito sa may area natin is wala tayong mahanapan talaga na oil filter para sa may FZ. So, wala tayong choice. So, at least ngayon, papapalitan na lang natin yung langis. O, yun lang ang magagawa talaga natin. So, ayun mga sir, buuin na natin to. So, ayan mga sir, bali na buo na natin yung carburetor natin. So, ngayon naman, pipihitin naman natin yung screw niya sa may hangin. So, katulad ng sabi ko, ito na rin yung gagamitin kong reference para konti na lang yung adjustment na gagawin natin. So, mga sir, ikabit na natin dito sa may intake manifold niya. So, ayan mga sir, bari magre-refill na tayo ng oil ngayon. So, bubuksan na natin to. Dito na tayo magre-refill. Iningatan na natin yung O-ring. So, ilalagay natin yung 1 liter na langis since ayun naman yung recommended dito. Ayun mga sir, kung makikita nyo dito sa may ilalim niya, nakalagay dito 1,000 cubic centimeter. So, yung 1,000 cubic centimeter is equal to 1,000 ml or 1 liter. So, ito mga sir, bali ilalagay na natin itong langis. So, ayun mga sir, yung regarding sa may oil filter, ang ginawa ko kanina is chinek ko na lang siya. So, okay ba naman yung oil filter niya? Wala namang mga foreign materials na na-filtered doon. Mas maganda sana is mapalitan sana. And then mga sir, yung spark plug kanina, hindi ko na napakita sa inyo. Bali, chinek ko na din yung spark plug nito, yung spark plug gap niya. So, as per manufacturer specification kasi is 0.8 to 0.9 mm siya. So, pasok naman siya. Nasa 0.0 mm siya kanina nung chinek ko yung clearance ng spark plug gap electrode to spark plug. Pero ingatan lang din natin na check lang din natin mabuti, baka may mga foreign materials dito sa may gilid niya. So, mas maganda matanggal natin bago natin i-salpak. So, ayan lang mga sir. Ang next naman natin is papaanda rin na natin yung motor natin para
makuha natin yung tamang idle niya. So, para hindi siya namamatay-matay. So, ang mangyayari dito mga sir, bali, since drain na nga yung battery na ito, is kickstart na lang tayo. So, okay lang din naman. And then, check natin later. So, since walang display, wala naman tayong equipment for idle para masukat yung RPM niya. Para ma-tune natin na maayos. So, tatansyahin na lang din natin. So, katulad nga ng sabi ko kanina, is yung ginawa ko reference kanina is yung huling setting nung air screw, nung pilot, nung air screw niya. So, ayun na lang din, doon na lang din ako magbe-base para ma-tune ko siya na maayos. Ayun na lang yung gagawin ko reference. So, ayun mga sir. So, check na natin, i-start na natin yung motor natin. Sir, bali, tinesting ko na kanina. Ang nangyari lang kanina is, uma-under naman na siya. Ang nangyari lang is, nag-overflow lang siya. Tuloy-tuloy lang yung overflowing niya kanina. So, ang ginawa ko is, binuksan ko ulit yung sa may floater niya. Since, di ba, sinasabi ko nga kanina, na i-check niyo lagi yung floater kung may butas na ba kasi mamaya pasukan sa loob. So, hindi na siya gagana yung floater. So, ang mangyayari doon, ito yung nangyayari kanina. So, mag-overflow lang siya na mag-overflow. So, ayun, nung chinek ko siya, is okay naman yung floater niya. Wala naman siyang butas, pero nag-overflow pa rin. So, then, chinek ko rin yung needle valve lang sa may floater, is okay pa naman siya. Ayun mga sir, kung makikita nyo, isa rin to sa mga i-check nyo dapat lagi. Yung point niya, yung tulis niya, hindi dapat mawala yan. So, upon checking, ayan, nakita ko okay naman yung floater natin at saka yung needle valve floater. So, ang ginawa ko, chinek ko na yung mismong lagayan ng floater needle. So, ayun mga sir, kung makikita nyo, merong foreign materials na pumasok dun sa may needle valve hole natin. So, ayun ngayon yung nagiging reason kung bakit nag-overflow na nag-overflow kasi yung valve kasi na yan, yung hole kasi na yan, hindi natatakpan ng valve. Kaya ngayon may space, kaya dire-diretso lang yung tulo ng gasolina. So, kailangan natin ngayon yan tanggalin. So, ayun mga... nalaglag na. So, hindi ko na makita. So, bali ayun yung sinasabi ko mga sir, bali ayun yung naging problema. Kaya hindi pumapasok mabuti yung needle valve ng floater. Kaya ngayon, tagas lang siya ng tagas. Mga sir, bali ibalik na natin yung needle valve floater natin at saka yung floater natin para matesting na natin ulit. So, ayan mga sir, bali na-fix na natin yung curve natin. So, next naman natin, i-start na natin. So, ayan mga sir, bali bago natin i-set yung fuel mixture screw niya, painitin muna natin ng konti para ma-maintain yung working temperature ng makina natin. So, painitin na natin ng konti muna mga sir. So, ayan mga sir, bali, nawala na rin yung overflow natin. So, dahil lang sa maliit na particle na yun, sa foreign particles na yun. So, ayun, nag-overflow siya. So, ayun yung mga kailangan natin i-check lagi. Just make sure na yung carburetor natin, pag nilinis natin, is malinis talaga. So, ang nangyari kasi sa akin, since wala akong air compressor, ang ginamit ko lang kanina is yung panghangin ng bike, yung pangbomba. So, ibig sabihin, hindi ko siya nalinis na maayos. Nag-overflow kanina. So, ayun lang mga sir, ang payo ko lang talaga, kapag naglilinis na kayo ng carburetor is, i-make sure natin na malinis lagi yung carburetor talaga. At saka yung mga kailangan talaga natin i-check yung about sa floater nga, yung sa diaphragm. So, yung mga sir, maliliit na bagay, pero ang lalaki ng mga problem na nabibigay sa atin pag di natin naayos.
Tara mga sir, testingin na natin mga sir. So ayun mga sir, bali wala tayong display ngayon kasi drain na talaga yung battery nito. Mga sir, bali iba yung handling na ngayon kasi malambot yung gulong niya kasi matagal na naka-stock to.